una sa lahat. Batuhan dito. Hampasan doon. Ang babaeng ito natumba matapos siyang hampasin ng bangko. Bakit kaya nagrambulan ng mga kabataang yan? Abangan maya-maya lang. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga buwabanderang balita. Pumalag si Digong, pag-ugnay sa kaso ng missing sabongero sa drug war, kalokohan ayon kay dating Pangulong Duterte. May petsa na sa unang pagkakataon, depensa at prosekusyon. Posible na magharap sa impeachment court sa Agosto. Nilibing na sabongeros, bukod sa pagharap sa Taal Lake, DOJ may pinahukay ding 3 bangkay sa Batangas. Pinahuhukay ng DOJ ang 3 bangkay na nilibing sa Batangas kaugnay pa rin sa paghanap sa mga nawawalang sabongero. At live mula sa Manila, nauna sa balita si Camille Samonte. Camille, bakit pinahuhukay ang mga labi? Bok, ayon kay DOJ Secretary Boying Remulla, tinitignan daw nila kung magtutugma itong DNA ng 3 bangkay na pinahuhukay nila sa ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero. Sabi ni Remulla, 2020 pa inilibing ang mga bangkay na ito sa isang sementeryo sa Laurel, Batangas dahil walang nag-claim na kaanak ng mga ito, pero hindi nga malinaw kung ano ang kaso nila at kung bakit sila pinatay. Pinapalibing ng mga pulis ang mga bangkay kung walang nag-claim na kaanak sa mga punerarya. Iginiit din ni Remulla na iisang grupo lang ang nasa likod ng pagpatay sa war on drugs at pagkawala ng mga sabongero. Pakinggan natin ang pahayag ni DOJ Secretary Boying Remulla. Yung mga taong involved sa what we call enforced disappearances ay parang nagkatugma na isang grupo ginamit sa pareho. They were part of the drug war and they were part of the disposition group dito sa Isabong. Bok, nakipagpulong na rin si Secretary Remulla sa ilang kinatawan ng Japanese Embassy at hihingi na rin daw ng tulong ang DOJ sa gagawing DNA matching sa mga makukuhang bangkay sa Taal Lake at iba pang lugar na posibleng pinagdalhan nga ng bangkay ng mga nawawalang sabongero. Bok? Camille, ano namang reaksyon ni dating Pangulong Duterte dun sa pag-uugnay ng mga missing sabongeros sa kanyang drug war? Bok, sabi nga ni Vice President Sara Duterte ay nakasalukuyang na nasa dahig para nga bisitahin yung kanyang ama sa ICC detention. Tinawag daw na kalokohan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-uugnay ng kaso ng drug war sa nawawalang sabongero. Hindi na nagkomento tungkol dyan si Secretary Remulla. Ang sinabi niya lang ay posibleng ang iisang grupo lang ang nasa likod ng drug war killings at sa pagkawala ng mga sabongero. Bok? Okay, Camille, mukhang gusto rin ng House Quad Committee pasukin itong kaso ng mga missing sabongeros. Anong aasahan natin dito? Yes, Bok, ayon nga kay Manila Representative Benny Abante, gusto nga nilang isama sa Quad Committee hearing ang issue ng mga nawawalang sabongero sa pagbubukas ng Kongreso sa July 28. Sakop daw ng hearing sa extrajudicial killings ang kaso ng missing sabongeros. Posible ring imbitehan ng Quadcom ang lumutang na whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Bok? Ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Samantala, patapos ng suyuri ng Coast Guard ang unang bahagi ng Taal Lake na sinasabing pinagtapunan ng mga labi ng mga nawawalang sabongero. At live mula sa Laurel, Batangas, nanguna sa balita si Ian Suyu. Ian, anong update sa technical diving dyan?
Bok, saktong alas 5 ng hapon nang magsipagbalikan nga yung mga miyembro ng technical diving team ng Philippine Coast Guard dito sa Pangpang para sa pagtatapos ng ika-6 na araw ng retrieval and search operation para sa mga nawawalang sabungero. At ang hinihintay na lamang natin ngayon ay yung kumpirmasyon mula mismo sa PCG na nakumpleto na nilang suyurin yung kabuuan ng Quadrant 1 na may area yan na nasa 13,000 square meters. Yan yung bahagi ng ground zero dito sa Taal Lake at ang katumbas niyan mahigit 1 hektaryang lupain. Sakop ito ng Sitio Dilag ng Barangay Balakilong dito sa bayan ng Laurel na itinuturo nga raw ni alias Totoy na pinagtapunan ng mga bangkay ng mga nawawalang sabungero. Kaninang tanghali nga rin nakakuha kasi tayo ng update na nearing completion na raw sila na makumpleto yung Quadrant 1. Nakatulong raw sa pagpapabilis ng scanning ay yung ginagamit nila ngayon na Remote Operated Vehicle o ROV na 2 araw na nilang gamit. Malaking tulong daw ito dahil mas malinaw yung mga kuha na capture na nakukuha nila mula doon sa lake bed o doon sa ilalim nung lawa. Yun nga lang, medyo nagkakaroon nga lang ng issue dahil kailangan daw mataas na yung altitude o yung declination nung area para hindi daw maging murky yung tubig kung sakaling gumana yung propeller nitong ginagamit na ROV. Bok, hindi gaya ng mga nakaraang araw walang bagong ebidensya na nakuha yung mga divers natin ngayon, dahil puro burak at basura raw ang na-detect nila doon mula sa drone. Okay, Bok, first quadrant yan, so we suppose na 4 na quadrants lahat-lahat yan. Anong susunod matapos niyang first quadrant na yan? Okay, Bok, in the event na makonfirm natin mula sa PCG na kompleto na nga, 100% na nasuyod na nila yung first quadrant, magmamapping na raw sila at malaki yung posibilidad na bukas simulan na kagad nila yung retrieval operation naman patungo doon sa Quadrant 2. Bok? Okay, ulat ni Ian Suyo live mula sa Laurel, Batangas. Higit 6 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang dapat harapin ni VP Sara Duterte ang inihahing impeachment complaint laban sa kanya. Yan pong lumalabas sa bagong survey ng Social Weather Station. At live mula sa Batasang Pambansa, nauna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong reaksyon ng mga kongresista dito? Yes, Bob, para nga sa ilang mga kongresista, yung resulta ng survey na yan ay vindication o patunay lang na tama yung paghahain nila ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Lumabas nga kasi doon sa SWS survey na 66% ng mga Pilipino ang sang-ayon na dapat magsalita o sagutin na ni VP Sara yung mga aligasyon ng katiwalian laban sa kanya. 19% naman yung hindi sang-ayon, habang 15% yung hindi pa makapagdesisyon. Kapansin-pansin din na mayorya o 55% ng mga taga Mindanao na baluarte ng mga Duterte ang sang-ayon din na dapat magpaliwanag na ang bise. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shel Jokno at sa iba pang mga kongresista, patunay lang daw ito na gusto na talaga ng publiko na magpaliwanag na ang bise at makita o mapanood na nila yung mga ebidensya nga ng prosecution team. Dagdag pa nila habang tumatagal daw kasi at bago nga gumulong o mag-umpisa nga itong impeachment trial ay lalo lang naiinip ang publiko. Balik sa Bok. Ano naman ang sagot ng Senado sa panawagan ng mga kongresista na simulan na yung impeachment trial? Meron na bang petsa? Yes, Bok, ay naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva ay inaasahan nga no posibleng sa August 4 magre-reconvene itong impeachment court. Narito ang kanyang pahayag. Nag-agree na ako na pwede yung August 4 and I think that's enough time to be given sa Senate and the House. And at the same time, magharap na yung prosecutors at defense team ni VP Sara. At ano naman ang reaksyon dito ng kampo ni VP Sara? Yes, Bok, ay nga sa tagapagsalita ni VP Sara ay handa naman daw ang bises sa impeachment trial pero makatitipid daw ang gobyerno kung hindi na lang matutuloy ang paglilitis na tinawag niyang depektibo. Pakinggan natin itong pahayag ni OVP spokesperson Ruth Castelo. Of course, the Vice President the Vice President is ready. She's been saying that. If the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of people of money on the trial that is technically defective from the beginning.
Ulat ni Man Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod sa dokumentado, silipin natin ang mukha ng lumalalang problema sa gutom. Yan lamang kayo mga kapatid dahil dapat una sa lahat. Marami pa rin ang nagugutom sa Pilipinas. Sa datos po ng United Nations State of Food Security and Nutrition, mahigit 50 milyong Pilipino ang hindi sapat ang pagkain. Pinuntahan ni Nikki de Guzman ang isang kalye sa Tondo, Manila na sumasalamin sa problema ng gutom. Maliliit na mukha, malalaking issue, dokumentado. Pawis, bulok na basura at panis na pagkain. Yan nga ang magkakahalong aroma dito sa Kalye Aroma sa Tondo, Maynila. Amoy na dumidikit sa damit, nanunuot sa ilong. Kumakapit sa balat. Amoy ng gutom. Gutom na karaniwang nararamdaman ng mga taga rito sa Kalye Aroma. Si Ate Babylin may 11 anak. Sa dami ng binubuhay sa kakarampot na kita, hirap silang kumain ng 3 beses sa isang araw. Mas masahol pa sa isang kahig, isang tuka. Minsan po, sa loob, pag walang-wala talaga kami, umabot ang 3 araw, hindi sila makakain. Minsan pag hindi na talaga ako makain sa mga anak ko, minsan 1 linggo. Tama na sa akin yung tubig. Iniisip ko talaga yung makaraos yung mga bata sa hapon. Kung wala siyang maihain sa kanilang hapag, pinapaglaro na lang niya ang kanyang mga anak. Baka sakaling malibang sila at makalimutan ng pagkalap ng sikmura. Ma, bili tayo. Mamaya na, upo ka lang dyan sa bike. Ikot-ikot muna kayo, ikot-ikot. Pag may bulme, eto, 10 piso, bumili ka ng hotcake doon. Ang sakit talaga ng ganun. Kung swinwerte sa pagtitinda ng ukay-ukay, nakakatikim sila ng karne. Yun nga lang, pagpag o tira-tirang pagkain sa basurahan na hinugasan at nilutong muli na binebenta mala karinderya. Po kayo kukuha ng Yan, pagkain. sa pagpag. Minsan, kabilaan lang po. Dito sa kabila, magkakain. Marami na nga po akong utang. Iniisip ko lang talaga makakain yung mga bata kahit hindi na ako. Minsan, pinapakain nila, ngayong alam nilang wala pa akong kita. Sa hirap ng kanilang sitwasyon, minsan natutulala na lang si Ate Babylin. Ramdam ko ang bigat ng kanyang kalooban. Pagdating na ng gabi, magkakain na. Kasi pagdating ng tanghalian, may Nahirap bang kita. Kasi pagdating ng umaga, magaling sila ng kape tapos kanisan. Tapos pagdating ng tanghalian, maglalaro sila. Hindi ko naman din may expect na hindi sila At dahil sa gutom, minsay nakakaisip si Ate Babylin ng mga bagay na hindi dapat na iisip ng isang ina. Kung kinakailangan pamigay ko na nga lang yung mga anak ko, pamimigay ko eh. Saksi ang Kalye Aroma sa mahigit 2 dekadang paghihirap ni Nanay Babylin. Sanay na siya sa gutom na araw-araw niyang iniinda. At ang tanging hiling niya ay sana'y balang araw, hindi na sila magising sa mga kumukulong tiyan. Susunod, rambulan ng 2 grupo sa harap ng isang convenience store. Ano kaya ang pinagugatan? At faith healer, bigla na lang sinaksak ng kanyang pasyente. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Muling nanawagan si Senadora Amy Marcos na paimbestigahan ang pagkakadawit ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isyu ng pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Amerika.
Ayon sa Senadora, kailangang malinaw ang anumang ugnayan ng First Lady sa nangyari kay Tantoco na nakumpirmang namatay sa cocaine overdose. Malaking kahiyan daw kasi ito para sa Pilipinas. Ang pagkakalam din daw ng Senadora, pinaimbisigan na ito ni Senator Robin Padilla. Nasa The Hague, Netherlands ngayon si Senadora Amy Marcos kasama si VP Sara Duterte. Sa Malacanang naman ako nananawagan na kung maaari paliwanag nila para yung inosente, yung pagbintangan at yung may kasalanan o yung may accountable baga, kinakailangan managot. Iba pang balita, nagbukas ng floodgates ang MMDA at lokal na pamahalaan ng Maynila patungo po sa Manila Bay. Pansamantala itong solusyon sa mga pagbaha sa lungsod. Nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, ano-ano mga lugar ang makikinabang sa binuksang floodgate? Bok, aabot sa 1 kilometrong drainage system yung binuksang floodgate papunta dito sa Manila Bay. Ang pinakamatutulungan daw nito kapag may baha ay yung bahagi ng Ermita, partikular yung mga kalye ng Calao, Padre Faura at Taft Avenue. Gamit ang crane, pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Maynila at ng MMDA yung pagbubukas sa naturang floodgate na nasa bahagi ng Manila Yacht Club. Aminado ang mga otoridad, hindi na raw kinakaya ng Sewerage Treatment Plant o STP na nakapwesto sa lugar yung volume o dami ng tubig ulang bumabagsak sa lugar kaya naiipon bago lumabas sa Manila Bay. Ngayon, kasama ng lalabas ng tubig sa floodgate yung mga basura. Kaya naman, naglagay din ng trash trap ang MMDA sa paligid ng floodgate para harangin yung mga aanuring mga kalat. Nangako naman ng Manila LGU na magdaragdag sila ng tauhan na tutulong sa mga MMDA personnel para hakutin yung mga maiipong basura. At nakahanda rin daw buksan ang isang mas malaki-laking floodgate na nasa bahagi naman ng Remedyo sa May Malate sakaling kailanganin. Narito ang bahagi ng pahayag ni Manila Mayor Isko Moreno at MMDA Chairman Romando Artes. Ano lang naman to, konting dagdag na pondo para mas marami pang tubo at makina na patuloy na maglilinis ng ating mga tubig o wastewater. Nakita nyo, crane ang kailangan mag-alis kasi mabigat talaga yung gate. Baka pwede namin lagyan ng yung movable na chain block lang, di ba Mayor? Tawag. Na maaalis siya kahit ng tao lamang at maiibalik. Bok, pagilinaw ng lokal na pamahalaan ng Maynila, pansamantalang solusyon lamang sa mga nararanasang pagbaha itong pagbubukas ng floodgate. Kailangan pa rin daw ng dagdag na sewerage treatment plant dito sa Manila Bay, patuloy na paglilinis sa mga estero at kanal at disiplina sa tagtamang pagtatapon ng basura ng publiko. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Mon Gualvez mula sa Manila. Natong mabilis na pasada sa iba pang mga balita. Sa pulsa video ang rambulan ng dalawang grupo sa labas ng isang convenience store sa Panabo City, Davao del Norte. Base sa investigasyon, nag-ugat ang gulo nang magalit ang isa sa mga lalaki dahil kinuhanan siya ng picture ng babaeng nakapula nang walang pahintulot. Nagkaaregluhan naman sila pero pinagbabayad sila ng establishmento ng 10,000 pisong danyos. Tatlo naman ang sugatan matapos sumalpok ang isang SUV sa concrete barrier sa South Luzon Expressway sa Sukat southbound. Damay dyan ang isa pang SUV at pampaserong bus. Iniimbestigahan pa yan ng mga otoridad. Sugatan ng isang dispatcher matapos pagsasaksakin ng isang konduktor sa Miagaw, Iloilo. Base sa investigasyon, dati na may girian ng dalawa dahil sa agawan ng pasahero. Agad namang nadakip ang suspect at mahaharap sa reklamong physical injury. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima. Patay naman ang isang faith healer habang sugatan ng pinsan nito matapos silang saksakin na lalaking nagpagamot sa kanila sa Lapinig, Samar. Ayon sa mga otoridad, pumunta ang suspect sa bahay ng biktima at nagpagamot pero bigla na lang itong nanuntok at nanaksak. Sumuko na sa mga pulis ang suspect at mahaharap sa reklamong murder at frustrated murder. Gary De Leon, News 5. Mababanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan po niyo kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM.